So ngayon, papasokin natin itong Tabon Cave. First time pa namin dito. Sobra. Napakaganda ng tanawin. Sobra. Ano tayo dito? Oops. Be careful guys kasi meron na dito. Yan. Hey. Ayun, nandito lang. Uy. Uy. Bunti. Yan, bigyan eh. Po sila nakatira. So sila po ay parte po ng ating obligasyon na pangalagaan at huwag disturbohin dahil ito po ay again reservation site. So tayong mga Pilipino, tayong mga bisita, parte po tayo ng pangangalaga ng ating reservation site. Para naman po maabutan pa ito ng mga henerasyon po natin at na-appreciate nila na yung generation natin ay naging parte ng pangangalaga ng ating yaman. At ngayon, sisimulan na natin ang prosesyon. Ito, akyat tayo ngayon sa taas kasi nga po upstairs po siya. Hindi po ganun kalawak ang ating lalakaran, pero pwede namang magsabay kung dalawang mapayat. Pero mas maganda ay nakapela kayo habang naglalakad. So, ito na, dito sa taas, unang kuweba. Ito po ang unang kuweba. So, dito na po tayo. So, ang pangalan po ng cave na to ay Liang. So, ang Liang ay pala one word which means resting place or resting area. So, yung mga mangingisda po during 1950s, kapag merong bagyo, dito po sila namamahinga kasi nga para maprotektahan nila yung bangka nila as well as yung sarili. After naming masilayan ang unang kuweba, patungo na kami ngayon sa pangalawang kuweba. Para magdala siya. Kung pupunta kayo dito, syempre kailangan nyo ng flashlight and watch your steps. Ayun, nakakatawa itong part na to. Nasira yung guano. Hastig lang yung kuweba na ito kasi meron siyang bintana para siyang magiging spotlight. Pag nasinaga ng araw, lumiliwanag yung sa loob. So ayan po, kaya maliwanag. Ngayon, nandito kami sa third cave. So marami raw po nakuha dito na mga banga, something like that, na napag-aralan natin sa ating hekase doon sa elementary. Ayan, akyatin namin yung pataas na yan para sa pang-apat na kuweba. So umakyat na po sila. Umakyat na rin tayo. Umuulan. Umuulan na guys. So dito sila. Umuulan po yung aming akyat dito ngayon. Para sa kaalaman ng lahat, ito ang unang galang namin ngayong taong 2025. Ito ang pang-apat na kuweba sa ating listahan. Another steps naman tayo papunta sa panglimang kuweba. Sakto mga katara dahil maulan ng aming paglalakad. So madulas po. Kung nais po ninyong pumunta dito, maganda ay nakasuot po kayo ng hiking shoes. Itong panglimang kuweba ay lugar kung saan nagre-ritual ang mga ninuno natin. Sapagkat ito ang pinakamataas dito. Ito'y magandang lugar para mag-ritual nung panahon nila. Nakaugalian na ng mga taong pumupunta dito, ng mga turista na mag-iwan ng mga coins sa mga butas-butas sa paligid ng kuwebang ito. And they wish. You can do this. Ngunit ang payo ko sa bawat isa, sa Diyos tayo mag-asa. Narito na tayo sa pang-anim na kuweba. Boy, ito na boy yung kuweba na to boy. Amoy kopi ko.
Hindi, sabihin mo lang. Ay, mga aso na kapaligid sa atin. Po natin yung kaliwa, itong dito tayo sa dulo. Piko-piko. Ito may lagusan kaya may sumisingaw dito na malamig na hangin. Saan sir ang So more than 1 kilometer pa yung Mga katara, sinubukan po naming pumasok sa loob. At ganito nga kadilim ang kanyang loob. Pero, worth it naman. At least na-experience natin kung anong feeling kapag nandun ka sa loob ng kuweba. Pero ngayon hindi na siya pinapapasukan kasi may mga species tayo siya na Tubuyo daw eh, umiinom dito. Po kami dito ang kakaiba. Sabay tinalon yung kawin dito. Ginaga. Hindi ka daw makakatingin sa iba. O, ito po, ibang klase o. Daw? Yung tubuyo, iba-ibang o. Sabi ng aming tour guide ay may mga nakatira ditong ahas, bayawak, at iba't iba pang uri ng species. Naglupusan boy. Ito ang pangpitong kuweba kung saan makikita natin magkadugtong itong dalawang batong ito magkabilaan. tawag natin. Ito, kasama yan dito pag ganun. So hindi katulad sa mga cave na pinasok natin na makikita talaga, ay kuweba. Nakaka-amaze lang po ang puno na ito. Hindi lang siya mataas, malaki pa. Siyempre, pwede na natin itong tawaging ancient tree. Ito ang pangwalong kuweba kung saan ipinangalan daw sa kasama ni Dr. Robert Fox na nakadiskubre dito sa Tabon Cave. Another cave, and may mga nakuha din doon ng mga jars, burial jars din. So yung hagdanang paakyat, yun ay part ng Dikalan Cave. So, yung Dikalan, apelyido yun ng tao na naging kasamahan, naging staff with Dr. Robert Fox during the excavation. Hindi na babalikan? Hindi na po. Ang lusot natin ay sa likod. Dito boy, kita boy. Dito ang picture na. Yan. Sobrang isang taon bago mag-develop. So, patay na tayo yung kanya-kanya. Yung lawan mo rin boy. Isa po. Malalim ba ito? Ito po ay mga parte ng jar, mga biyak-biyak po ng jar na ginamit ng ating mga ninuno noong unang panahon. Hello. Wow! Gumagaling. Siguro gawa ng content yung purity ng minerals. No? So, yun po. Pero, wag na lang po natin gawin kasi hindi natin sigurado baka may mga ihi ng paligid, may masama. Kaya, yun po yung iwasan na lang natin. So, ayun, i-appreciate na lang natin yung formation. Brown. Yung sa Balinsa Sayaw, medyo cream white. Ayan siya. So, meron din yan. Yan yung tinatawag ko kanina, sinasabi ko na cave holes. Eto, tayo po yun na paniki. Guano ang tawag dito. Same din sa kanina. And maganda to gawing fertilizer. Ayun. Yun po. Yun, maliit na siya. Ay ma'am, ingat tayo kasi bangin na yan. Baka madiretso tayo. Ano na yun? Ano yan? Kabahan siya. Alam nyo ba mga katara na ang mga kuweba na naririto estimated 200 na mga kuweba. Ang napasok namin ay 9 lang na kuweba. So exhausted, ang sakit sa paa. Pero sulit.
Mga katara, mas maganda na makita nyo ito ng face to face kaysa dito sa vlog ko. Kaya pumunta na kayo dito sa Tabon Cave habang malakas pa yung mga paa ninyo. At tingnan ninyo ang ginawa ng Panginoon. This is God's creation and this is for us. Don't forget to subscribe.